Nagsisimula ang pelikula sa desoladong disyerto ng California kung saan nagtipon ang grupo ng tagapanood para manood ng pelikula. Dumating ang pulis sa lugar at winasak ang lahat ng upuang ginamit bilang props. Lumabas si Sheriff Chad ng sasakyan, kumuha ng tubig mula sa kasama at ipinaliwanag ang ideya ng pelikula. Sinimulan niyang sabihin na maraming sandali sa sinehan ang nangyayari ng walang dahilan. Nagbibigay ng halimbawa ng mga pelikula tulad ng Romeo at Juliet, Ang Pianist at JFK. Ipinaliwanag niya na ang mahusay na pelikula ay may mahalagang elemento na tinatawag na walang dahilan dahil ang buhay ay puno ng walang dahilan. Ang sheriff ay ibinuhos ang kanyang tubig sa lupa, pinagtibay ang kilos na walang kabuluhan, kailangan ko na umihi Kaya mayroong uri ng kapangyarihan. Matapos siyang umalis, isang accountant ang nagbigay ng binoculars. Lahat umalis na sumasakay sa bisikleta. Nagsimulang magmasid ang mga tagapanood sa tanawin gamit ang binoculars, sabik na naghihintay sa pelikula. Sa simula, wala silang makita kundi ang tigang na disyerto ng California na nagdulot sa isa sa kanila na magkomento kung ito'y isang tahimik na pelikula. Ngunit biglang nakakita ang isang babae ng lugar ng pagtatapon at may nakita siyang gumagalaw. Sabi niya na magandang tingnan din iyon ng kanyang mga kaibigan. Ang eksena ay lumilipat sa basurahan, kung saan ang gulong ng sasakyan ni Robert ay biglang nabubuhay. Sa simula, natututo itong tumayo ng tuwid at natutunan nitong mag-roll. Kumakaharap ito sa isang plastik na bote ng tubig at nag-aalinlangan sandali bago dumaan dito. Susunod, ito ay nakakita ng isang at kalmadong pinapatay ito. Pero kapag ito ay nakatagpo ng basong bote ng serbesa, hindi ito masisira sa pag-ikot dito. Nakakainis kay Robert Weiss. Umaalo ng matindi at gumagamit ng psychokinetic power upang basagin ang bote. Ito ay nagpapasigla sa mga manonood at sila ay ganap ng nakatuon sa pelikulang ito. Sa susunod na eksena, si Roberto ay nagsisimulang maglakad sa disyerto patungo sa bayan. Sa daan, nakatagpo ito ng lata at ginamit ang parehong kapangyarihang psychokinetic upang pasabugin ito. Pagkatapos nito, nagpahinga siya sa ilalim ng puno. Habang dumadapo ang gabi, natutulog din ang mga manonood sa ilalim ng langit habang nagmamasid sa susunod na araw ng mga mahika ng gulong. Kinabukasan, nagising si Roberto at nagsimula ang kanyang araw sa pag-inom ng tubig mula sa lawa. Sabay na natapos, ito ay nagulat nang makita ang isang kuneho malapit. Kinumpas ito ng mabangis at pinakawalan ang kanyang kapangyarihang psikokinetiko. Habang nakatuon si Roberto sa kuneho, biglang sumabog ang hayop. Sa piraso, Ano yan, babe? Ang akto ng kalupitan na ito ay nagpapasaya sa gulong at nagpapatuloy ang araw sa masayang paglalakad sa disyerto. Dumating ang tagapagsuweldo at nakita ang mga tao na natutulog sa disyerto. Bago gisingin sila, naghuhukay siya sa lugar at nagnanakaw ng pera mula sa dua natutulog na lalaki. Pagkatapos ay ginigising niya ang audience at sinasabing maghanda sa pelikula. Ilang miyembro ng madla na nagdaos ng gabi roon ay nagrereklamo tungkol sa gutom at nais ng almusal. Ngunit hindi pinansin ng accountant ang kanilang mga reklamo at sinabihan silang hawakan ang kanilang ilong. Dahil malapit nang umabot sa rurok ang pelikula, si Robert ay naglalakad sa walang taong daan nang makita ang isang magandang babae na nagmamaneho. Sinubukan nitong gamitin ang kapangyarihan nito sa kanya, ngunit naantala lamang ang kanyang sasakyan habang ang gulong ay gumulong patungo sa naantalang sasakyan. Sasakyan, isang truck ang biglang dumaan at tinamaan ito. Nasisira ang koneksyon at pinapayagan ang babae na muling magsimula. Pagkaalis niya, ang nagagalit na gulong ay ginamit ang kapangyarihan upang pumutok ng uwak. Sinundan ito ng truck sa gasolinahan, kung saan ang driver ay tumawag sa isang tao gamit ang payphone. Hindi nagtagal, nagpasya ang driver na ipagpatuloy ang kanyang biyahe, ngunit nakita ang isang misteryosong nakatayong gulong. Si Robert ay mabilis na nanginginig at nakatuon sa driver ng truck. Ito ay nagpapalabas ng enerhiya, nagiging sanhi ng pagsabog ng ulo ng tao sa piraso. Ang mga manonood ng pelikulang ito ay nasisiyahan sa nakakasindak na eksena dahil naniniwala silang ligtas ito. Pagkatapos ng paghihigante, si Roberto ay nakatagpo ng bayan sa disyerto kung saan muli niyang nakita ang magandang babae. Nagparada siya ng sasakyan sa kalsada at nag-check-in sa motel. Si Robert ay nanood habang naliligo siya sa bukas na pinto bago niya isara ang pinto. Pagkatapos, ang gulong ay komportabling umupo sa silid katabi niya. Pinapanood ang mga palabas sa TV na parang tao at binabago. Naghahanap ng channel gamit ang kapangyarihan bago makatulog sa kama. Ang mga manunood ay patuloy na nanonood sa mga kaganapan, naniniwala sa lahat, maging bahagi ng pelikula. Sa huli, nalaman natin na ang accountant na nasa likod nito, nananatili sa parehong motel ang pelikula. Habang nililinis ang kanyang sapatos, nakita ang isang buhay, pabo sa tabi niya. Sandali lang, tumanggap siya ng tawag mula sa isang tao na tinawag niyang Master. Ang Master ay nagbibigay ng utos at ang accountant ay nangangakong susunod. Sila kinabukasan. Sunod, binuksan niya ang maletang puno ng armas at kinuha 2 matutulis na kutsilyo para ihanda ang pabo. Sa umaga, motel,
Pumasok ang katulong sa silid kung saan si Roberto. Napansin niya ang maruming marka ng gulong sa kumot at nagtataka kung anong klaseng baliw ang magdadala ng gulong sa silid. Nalaman niya si Roberto sa ilalim ng shower at itinapon ito, iniisip na nagbiro lamang ang bisita. Ngunit ito ay nagagalit lamang sa gulong at nagbabalik ito sa pamamagitan ng pagputok ng kanyang ulo. Di nagtagal, napansin ng anak ng may-ari ng motel na si Robert ay muling nabuhay at naglock sa loob ng kwarto. Naabala siya kaya sinabi ito sa tatay. Ngunit huli ay di siya pinaniniwalaan at iniisip na siya ay nagbabalat kayo o nagbubulaan. Bata, laging nakahihip. Ang bata ay pinapunta kumuha ng pizza. Sa halip na guluhin ang tatay, nagpedal siya sa kalsada gamit ang bisikleta nang dumating ang pulis para imbestigahan ang pagpatay sa kasambahay. Samantala, dumating ang accountant at ginising ang mga manonood sa pamamagitan ng pag-aalok ng nilutong pabo na hindi pa kumakain. Sa nakaraang 2 araw, mabilis nilang nilantakan ang pagkain. Gayunpaman, hindi makasama ang isang lalaki sa wheelchair dahil sa kanyang kondisyon. Nag-shift ang eksena sa kalsada. Dumating ang anak ng may-ari ng motel na may dala. Huminto siya sa harap ng patay na uwak, yung parehong inatake ni Roberto nung nakaraang araw. Inakyat niya ang katawan at inilagay ito sa pizzas, na bumubulong na ito ang dagdag na toppings, katulad ng gusto ng kanyang tatay. Pabalik sa motel, sinundan ni Roberto ang kanyang crush sa swimming pool at sabik na pinanood siyang tumalon sa tubig. Kapag natapos na siyang magpahinga at umalis, tumalon din ito sa pool at nagpahinga ng kaunti. Isang batang lalaki mula sa mga manonood ang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Naniniwala ang tatay na ito ay dahil sa sobrang bilis kumain at tiniyak na ang sakit ay mawawala ng kusa. Ngunit mas maraming tao ang nag-uumpisang magpakita ng sintomas ng sakit sa kahit na nagsusuka ang lalaki sa wheelchair na hindi kumain ng pabo ay nagsabi na maaaring napot ng laso ng pagkain dahil siya lang ang hindi nagkasakit. Di nagtagal, lahat ng manonood maliban sa lalaking nasa wheelchair ay nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Magiging madilim ang pagkakataon ng pelikulang ito na magkaroon ng kahulugan. Sa motel, ang mga pulis, kasama si Sheriff Chad, ay nagsasaliksik sa brutal na pagpatay sa katulong, ngunit anak ng may-ari ng motel ay sinusubukan silang kumbinsihin na buhay ang gulong dahil nakita niyang pumasok sa silid kung saan natagpo ang patay ang katiwala. Sa kasamaang palad, hindi sila naniniwala sa kanya at patuloy siyang pinapagalitan ng ama sa kakornihan. Nagagalit si tatay kaya't tinatapik niya ang gulong sa sahig at itinataas ito. Bigla may nag-alarm sa relo ng sheriff at inanunsyo niya na tapos na ang kanilang pag-arte. Sinasabi sa kanila, umuwi na ang may-ari ng hotel matapos ang kanilang bahagi sa pelikula. Sinabi niya sa mga opisyal na itigil ang ginagawa at umuwi na sa kanilang pamilya, ngunit ang naguguluhang pulis ay tinitiyak sa kanya na ito ay totoong buhay dahil may patay na katawan na nasa tabi nila. Humihirit si Sheriff Chad sa isa sa mga opisyal na barilin siya. Sa kabila ng lahat, hindi siya nasaktan sa putok ng baril dahil suot niya ang bulletproof vest na may dugo. Si Chad ay pinapaniwalaan ang kanyang mga opisyal na ang sitwasyon ay peke at maaari na silang umuwi. Naguguluhan ang mga pulis at tinatanong siya tungkol sa katawan ng patay na kasambahay at proud na sinabi ni Chad na bahagi ito ng pelikula. Gayunpaman, nang hindi nagigising ang katulong na walang ulo kahit tapos na ang pelikula, nag-aalala si Chad. Tinanong niya ang may-ari ng motel tungkol sa relasyon niya sa katulong habang nag-uusap sila. Biglang nagpakita si Robert the Tire at pinasabog ang ulo ng may-ari ng motel na pinagsamantalahan ito kanina. Nang masaksihan ang nakasisindak na pagpatay, si Sheriff Chad ay nagising sa kanyang pagganap at napagtanto na ito ay tunay na buhay. Kinikilala rin niya ang mga salita ng anak ng may-ari ng motel at napagtatanto na ang gulong ay nasa isang pagpatay na spree. Mabilis na sumunod, tinipon ang mga opisyal at humingi ng tawad sa pagkakasangkot sa pelikula. Pinangunahan niya ang pulis sa paghahanap ng gulong. Sa kabilang banda, si Robert the Tire ay nakatagpo ng salamin at nakita ang kanyang refleksyon. Naisip niya na siya ay naging gulong, hindi tao. Sa buong panahon na ito, lumipat ang eksena sa lalaking nakasakay sa wheelchair. Siya na lang ang buhay para manood ng pelikula. Habang abala siyang nakasilip gamit ang binos, inistorbo siya ng accountant ng talahanayan ng lason pagkain. Nalaman namin na ang accountant ay may layunin. Patayin siya at tapusin ang pelikula ng tuluyan. Gayunpaman, ang lalaking nasa wheelchair ay tumatangging kumain at humihiling na iwanan siya. Sinubukan ng accountant na hikayatin siya sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kanyang alaala. Isinasalaysay niyang nag-enjoy siya sa pagpatay sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagbasag ng kanyang ulo gamit ang bato habang inaalala ang kanyang mga trauma. Napagkamalan ng accountant na kainin ang nakalalasong pagkain at nagwakas sa parehong kamatayan ng mga manonood. Pero hindi man lang tumulong ang lalaking nakasakay sa wheelchair dahil naniniwala siyang ito'y bahagi ng palabas. Samantala, hinahabol ng pulis si Robert sa kalsada at sa wakas ay nagkikita sila ng harapan. Ngunit ito ay naging malaking pagkakamali dahil ang demonyal na gulong ay nagsimulang magpatingkad na walang kontrol. Nakatuon ito sa lieutenant na nakaupo sa sasakyan ng pulis at walang awa nitong pinasabog ang kanyang ulo matapos makatakas mula sa pulis.
Si Roberto ay nakatagpo ng grupo ng mga tao na nagsusunog ng bundok ng gulong. Galit na galit siya nang makita ang kanyang uri na pinapaslang sa nakasisindak na paraan. Ang eksena ay lumilipat ng 3 araw pasulong upang ipakita ang epekto ng pagpatay. Patay walang ulo na mga katawan ay nakahiga saan man sa mga kalye at loob ng mga supermarket. Patuloy ang pulis sa paghahanap sa mamamatay tao hanggang sa makita nila itong nanonood ng auto racing sa isang bahay matapos patayin ang mga nakatira rito. Dumating si Sheriff Chad na may planong patayin ang gulong tuluyan. Nagdala siya ng manikin na kahawig ng magandang babae kanina at nilagyan ito ng dinamita. Umaasa siya na kapag pinasabog ni Roberto ang manikin, sasabog ang dinamita at wawasakin siya. Humingi ng tulong si Sheriff Chad sa babae upang akitin si Robert palabas. Nagtagumpay din sila sa paggawa nito. Nang pumutok ang gulong, namatay si Robert. Sira ang ulo ng manikin. Hindi pumutok ang dinamita. Sobrang nagalit ang sheriff na nagpasya siyang hawakan ang bagay na ito ng sa kanyang sariling kamay. Pumasok siya sa bahay at pinatay si Roberto gamit ang shotgun. Ibinigay ang pagod sa lalaking nasa wheelchair na matagal nang naghihintay sa pagtatapos ng pelikula. Habang umalis ang sheriff at iba pang pulis sa lugar, may lumabas na tricycle mula sa bahay. Napagtanto ng lalaki sa wheelchair na si Robert ay muling isinilang at nakiusap sa kanya na magpatawad. Sinisiguro niya sa tricycle na siya ay isang manonood at hindi isa sa mga tauhan sa pelikula. Ngunit hindi pinansin ng tricycle ang kanyang mga pakiusap at pinatay siya, na pinasabog hindi lamang ang kanyang ulo kundi ang buong katawan sa ilang piraso. Ito ay nangangahulugan na si Roberto ay naging mas makapangyarihang mabangis. Nagtatapos ang pelikula habang ang tricycle ay bumabagtas sa kalsada at muling binubuhay ang isang hukbo ng gulong patungo sa Hollywood.